Magandang umaga po sa ating lahat. Nakabalik na po ba kayo? Parang hindi pa po ako nakabalik. Pwede po ba? Wait lang. So, purihin po ang ating Diyos, Ama. Purihin po ang ating Panginoon, ang nag-iisang hari ng ating buhay. Thank you po. So, sa Kanya lamang po ang pinakamataas na papuri. Parangal, pagsamba, pagdakila, pasasalamat. So kung lamang po yung mga sinasabi ko, sabi nga, lahat ng bagay po ay karapat dapat ibalik sa Kanya. Agree po ba tayong lahat? Amen. So purihin po siya ngayong umaga. So bago po tayo magsimula, nais ko muna pong manalangin po tayo pasumandali. Tayo po ay manalangin amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ng aming buhay. Diyos na walang katulad, kinikilala ka namin sa oras na ito. At hinihiling po namin na itago mo kami sa iyong likuran, sa iyong harapan. Ikaw ang siyang manguna, ikaw ang siyang mahayag, ikaw ang magsalita sa umagang ito. Tunay nga na ikaw ang karapat-dapat na sambahin, kilalanin at pasalamatan. Sa iyo ang pinakamataas na papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen and amen. Magulo po ba? So, sabi ko, nakabalik na po ba kayo? Parang gusto ko lang po umiyak, gusto ko lang po sa Kanyang magpuri, magpasalamat, sumamba. Pero sabi nga, kailangan po nating bumalik sa realidad, na kailangan po nating makinig ng Kanyang mga salita. Bukod po doon sa pagsamba natin sa Kanya, dahil tunay nga po na siya ay karapat-dapat. Pero ganun pa man, kailangan po nating pakinggan naman yung Kanyang tinig o Kanyang mga salita. So ngayon pong umaga, yung title ko po ay related po doon sa una ko pong sharing. So kung mababasa po ninyo, ano po yung nakalagay dyan? Ano po yung nakalagay? Thank you po. Sanctification. Basahin nga po natin ng malakas. Sanctification. Sa Tagalog po, pagpapabanal. Ano po yung subtitle? Transform. Sa Tagalog, mabago. Agree po ba tayo? Excited po ba kayo na maging transformer? Na mag-transform. No po. So, kung titingnan po natin, etong salitang sanctification, sa nakaraang preaching po ni Brother Yunsu, binanggit po doon yung isang pangalan ng Diyos, na po, kung saan yung pangalan po na yon ay the Lord who sanctifies. Na po. Mamaya, bababanggit po yan dyan. Na po. So, nabigyan ko lang po ito ulit ng pansin dahil nung nakaraan ko pa po, sinabi ko yung proseso po ng pagdadalisay sa buhay po natin. Na po. So, nandun na po tayo sa tinatawag na proseso ng pagdadalisay. So, kung matatandaan po natin, kailangan po nating dumaan sa apoy. No po? Oh, nakadaan na po ba tayo sa apoy? Siyempre, hindi pa po. Yung literal. No po? So, sabi nga po dito, lahat po tayo ay dadalisayin sa apoy. So, wala pong exemption. No po? Bawat isa, kailangan po nating dumaan sa apoy. At nabanggit din po doon na ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. So binanggit po doon yung tinatawag na preservation o hindi mababago kung ano man po yung meron tayo. Ano po? So kung matatandaan po natin, yung pagdaan sa apoy ay hindi lamang po literal na apoy na lang, kumbaga matinding init yung ating pagdadaanan. Ano po? Pero ito po, sumisimbolo lamang po ito doon sa ating pagdadaanan dito po bilang mga anak ng Diyos sa mundong ito. Ano po? Yan.
Balik tayo, sorry. So, ito rin po, nakaraan, ano nga po ba ito? Holy Spirit. No, ito po yung pagdating ng banal na Espiritu. Kailangan po tayo ay sabi nga, tumanggap sa banal na Espiritu o magkaroon po tayo, mapuspos po tayo ng banal na Espiritu. Gaano po ba kahalaga yan sa ating buhay? Yung magkaroon po tayo ng basbas ng banal na Espiritu. Ano po? So, ang sanctification po o pagpapabanal, nalaman ko po ito na ito po pala ay lifetime process of refinement. Na ibig sabihin po nun, hindi lamang po isang beses o una lang, kundi ano po ibig sabihin ng lifetime sa Tagalog? Habang ikaw ay buhay. Ano, dadaan ka sa apoy? Parang napakasakit naman yata, no po? So, habang nabubuhay po tayo, sabi nga po, mararanasan po natin yung ano po, pagdadalisay o paglilinis ng Diyos sa ating buhay. Ano po? So, ang sanctification, una po, kahulugan is pagpapabanal o sabi nga, pinabanal po tayo ng Diyos. No? And then, sabi po doon, itinalaga din po tayo ng Diyos. So bakit po ba tayo pinabanal ng Diyos? Para po sa Kanya. Inilaan po tayo ng Diyos para sa Kanya. At isa po din doon, yung resulta is yung tinatawag na pagbabago o yung sinabi ko nga po sa subtitle na ito po ay transform po, o pagbabago. So nalaman ko po na meron po palang tatlong klase o bahagi yung sanctification o yung pagpapabanal. Na po. Nagulat po ako, na-relate pa po siya sa salvation. Na-relate pa po siya doon sa ating kaligtasan. Na po. So babasahin po natin yung tatlo na yan. Una po, ano po ang sabi? Positional sanctification. Pangalawa po, progressive sanctification. Pangatlo po, ultimate sanctification. So, purihin po yung tatlong bagay na to na ipinahayag ng Diyos. No po? So, sabi ko nga, na ano pa po siya, na-relate po siya dun sa ating kaligtasan. Kung saan yung una, masasabi po natin na ito po ay born o be born. Progressive sanctification po is yung habang no po, tayo po ay nasa proseso o yung ating pong paglago. At yung huli naman po yung ultimate kung saan, ito na po yung tinatawag na pamumunga o yung tinatawag na die. So makikita nyo po dyan yung ating BD or kaligtasan. No po. So una pong pag-usapan po natin, syempre po yung initial, yung una. So positional sanctification. Pag sinabi pong initial, ito po yung tinatawag na, siyempre, unang step or pasimula. So, pasimula pa lamang. Ano po? So, ito pa nabanggit na po itong nakaraan ng Hebreo 10:10 at verse 12. So, basahin nga po natin muli. Ito po mga verse po na ito. Ready? Is it go? Basahin po natin. At dahil okay, ipurihin po ang kanyang mga salita. So sabi ko nga, nabanggit na po ito. No? Dahil po sumunod si Jesus sa ating Ama, sinunod po niya yung kalooban ng ating Ama. Ano po ang kanyang ginawa? Sabi nga po, naghandog siya ng buhay o inalay niya yung kanyang sarili. So dahil po sa ginawa niya, ano po nangyari sa atin? Ginawang banal ni Jesucristo. Tayo po yun. No po? So sa pamamagitan po ng kanyang pag-aalay ng buhay o pagbububo ng kanyang dugo, tayo po ay napabanal or naging mga banal na mga anak ng Diyos po. So yung ginawa po niya, para saan po ba yun? Kabayaran ng ating mga kasalanan. Sino po ba dito ang masasabi na wala akong kasalanan? So wala po. Siyempre, alam na po natin, naunawaan na po natin na lahat po tayo ay nagkasala noon. No po. And then,
Dahil po dito sa unang pasimula po na to, yung positional, kumbaga, nagkaroon po tayo ng tinatawag na koneksyon o ugnayan natin sa Diyos. Sabi nga po dito, initial. So ano po ba yung nababasa ninyo dyan? Sa ilalim ng koneksyon or ugnayan po natin sa Diyos o pagkakaroon po natin ng ugnayan sa Kanya. Po. So sabi po dito, sa una, yung pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. No po. So lahat naman po tayo tumanggap na. Sino pa po ba hindi tumanggap? So kailangan mong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. No po. And then pangalawa po, naging banal dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Naranasan po ba natin ito? Nung tayo po tumanggap kay Jesus at nakipag-isa na sa Kanya, masasabi po ba ninyo na kayo, yung buhay ninyo ay nabago? O sa ibang salita po na ginamit dito ay banal. Ibig sabihin, nahugasan na po yung ating mga kasalanan, naalis na po yung ating mga karumihan. Ano po? And then pangatlo, ano po yan? Naging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. So nabigyan po tayo ng karapatan na mapabilang. Saan po? Pamilya ng Diyos, ano pa? Tagapagmana ng kanyang kaharian. So pag naging anak ka na ng Diyos, tapos na po ba? So hindi pa po. So ibinilang po tayong anak para ano po? Meron po kasing plano ang Diyos o may purpose po ang Diyos. Ano po? Sa pamamagitan po natin. So sabi po dito, pasimula ng ating buhay bilang mga banal kay Kristo. Ano po? So nagkaroon po tayo ng ugnayan sa Diyos. Ano po? Dahil sa ginawa ni Jesus. Ano po? Dito po sa unang Korinto 6:11, nababasa nyo naman na po yan. So basahin nga po natin. Okay. Sige, babasahin nga po natin lahat. Sabay-sabay at malakas. Ready? Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng ating Espiritu ng ating Diyos. Ayun. Po. Mapapansin nyo po dyan, binanggit po yung Espiritu ng Diyos. Kung saan, yung pagpapabanal po sa atin, hindi lamang po pala nung tumanggap tayo kay Jesus at nakipag-isa tayo sa Kanya, hindi lang hanggang doon. Kasama po doon yung pakikipag-cooperate or pakikipag-isa din natin sa Holy Spirit. Kung saan sinabi po dito, naging ganap yung kabanalan na meron po tayo dahil po doon sa mga elemento, hindi elemento, dahil po sa Holy Spirit at dahil po kay Kristo. Ano po? So, agree po ba tayong lahat? Dapat po mag-agree kayo. Ayan. So, na-connect nga po, be born. Ano po? Ito po yung yung nagsimula po tayong tumanggap tayo kay Jesus. Dati, ang tinatanong po dito sa church natin is, ligtas ka na ba? Diba? Yun po yung unang tanong noon, yung naligtas na po ba tayo? Pero ngayon, natutunan ko po na tama po pala na ang tanong natin ay, ikaw ba ay naging anak na ng Diyos? Napakahalaga po pala talaga nung pagiging anak ng Diyos or magkaroon ka ng tinatawag na pagkakakilanlan. Kasi kung meron kang posisyon, katulad po nung positional na yan, kung nandun ka na sa posisyon, so, hindi na po tayo hindi na po tayo parang ganito. Kung saan lang tayo itapon, doon tayo. Kung saan lang tayo mapunta, sumabay, doon tayo. Kundi, kung nandun ka na sa posisyon, meron ka ng syempre meron ka na pong susundan or susundin na direksyon ng iyong buhay. So, kaya ko po nasabi napakahalaga na ikaw ay mapabilang sa pamilya ng Diyos o mahalaga na ikaw mismo ay maging isang anak ng Diyos.
So baka po nabigatan na kayo agad dahil sinabi ko na dapat maging anak ka ng Diyos. Napakasarap po ba na maging anak ng Diyos? Masarap po maging anak ng Diyos. Siguro po, masasabi ko, kung ikaw ay anak na ng Diyos, it's between you and the Father. Yung inyong understanding na po. Kaya, hindi po mahirap maging anak ng Diyos. Napakasarap po na maging anak ng Diyos. Na po. So, kung paano po gusto ninyong maranasan, ay syempre po, sabi nga po doon, you need to accept Jesus. Na po. So, ayun po, be born. Kaya ako po nasabi na, ay, konektado pala siya. Kasi yun yung tama naman. Nung tinagap natin si Jesus, tayo po ay, naunawaan po natin pinatawad na yung ating mga kasalanan. Tama po ba? So, yun po. So, be born. Ang bilis. Doon na po tayo sa second, yung progressive sanctification. So, kung mapapansin po ninyo, may open and close parentheses. So, ano po ang sabi doon? Ongoing. Ano po ba yung ongoing? Nangyayari. Pangkasalukuyan. Ngayon, ano po? Ito po yung nagaganap. So, sabi nga po, yung paglilinis po pala ng buhay po natin, katulad po na sinabi ko kanina, habang nabubuhay po tayo, mararanasan po talaga natin yung pagdadalisay ng ating buhay. So, sino nga po ba tayo? Sino nga po tayo? Ano po tayo? Ano po yung identity natin? Anak ng Diyos. So kapag tumanggap ka kay Jesus, naging anak ka na ng Diyos. Tanong po, perfect na po ba agad tayo? Masasabi mo ba na perfect ka na? Perfect ka na? Perfect na kayo? Diba? Ako nga po, hindi ko pa masabi. Na talagang, mula ulo hanggang talampakan ko ba, yung sistema ko, pinaghaharian na ng Diyos. Na po. So, kung mapapansin po natin, sabi nga yung pagdadalisay, daraan po siya sa maraming proseso, po kung saan, dito po, so naging anak na po tayo ng Diyos, nasa posisyon na po tayo. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Na po. It's not about position. Ito po ay patungkol kung ano tayo at kung sino po tayo. So, mababasa po natin dyan, practice God's decree. So, ano po ba yung God's decree? Ito po yung mga salita ng Diyos. Ano po? So, yung mga salita po ng Diyos, ano po ginagawa natin? Pinamumuhay natin. Ano pa? Sinusunod natin. Pinanghahawakan nyo. So, yung salita pong practice, sinasanay po natin yung ating mga sarili bilang mga anak ng Diyos na mamuhay ayon sa kanyang mga salita. Ano po? And then, pangalawa, ano po ang sabi dyan? Nabubuhay ayon sa Espiritu. Ano po bang ibig sabihin yan? Sabi nga po, ang Espiritu ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang maging gabay natin at tagapagturo. So, nung umalis po si Jesus, umakyat sa langit, sabi po niya, antayin nyo. Yun po yung nakaraang kong shinare na kailangan nating, sabi nga, mapuspos o matanggap ng banal na Espiritu. Ano po? So, kung ikaw ay nabubuhay ayon sa Espiritu ng Diyos o ayon sa Holy Spirit, sumusunod ka, ano po kaya yung magiging resulta? Ano po yung magiging resulta? Mas malaki po yung chance na hindi po tayo magkamali, magkasala. Dahil, sabi nga, tagapagturo or counselor, patnubay ng ating buhay. Sasabihin niyan sa'yo, oy, mali yan, dito ka. Huwag mong gawin yan, ito gawin mo. Ganon po yung trabaho o ganon po yung ginagawa ng Holy Spirit sa ating buhay. Kaya naman, yung Holy Spirit na meron po tayo, tinanggap natin. Kung meron po tayo sa ating buhay, sabi nga po, yung proseso, sabi nga, yung chance na pinapabanal tayo doon sa sitwasyon na meron po tayo sa buhay po natin. Kumbaga, nagre-resulta po siya ng pagpapabanal sa ating buhay. So, ano nga po to? Lifetime process. So, continuous po yung ating pagdadalisay. And then, ano pa po?
nagtatagumpay sa mga pagsubok. Amen po ba? So lahat naman po tayo, alam natin na tayo mga matagumpay na. At walang anumang pagsubok ang pwede pong magpigil sa atin para po sumunod sa nais ng Diyos. Ano pa po? Sumusunod sa yapak ni Kristo. Ano po ibig sabihin na to? O namumuhay po tayo o pinamumuhay po natin yung kung ano si Kristo dito sa mundo. Nung nandito pa po siya, kung ano yung mga bagay na itinuro niya, pinamumuhay niya, kung ano po yung mga bagay na sabi nga, ni-reveal niya sa tao o sa atin, sa mga disipulo po niya, sabi nga, sinusundan po natin yun. Kaya nga po siya tinawag na great example. No? So wala naman po tayong ibang pwedeng tularan na matuwid maliban lamang kay Kristo. Ano po? So, siya lang naman po yung diniklara ng Diyos na walang kasalanan. Kaya po, tayo, nung dumadaan po tayo sa proseso po na yan ng pagdadalisay ng buhay po natin, yung chances po natin na, sabi nga, maging perfect or maging ganap po. So, meron po tayong isang the best na example na ibinigay ang ating Ama para sundan po natin. Po. And then, pinabago at pinababanal araw-araw. So, yun po yung progressive sanctification na ongoing sa buhay po natin. So, araw-araw po, iba-iba yung ating pinagdadaanan. So, araw-araw din naman po, iba-iba yung ating kinakaharap. Araw-araw po, iba-iba din yung laban na meron po tayo. Po. So, dito po, sa 2 Pedro 3:11, sinabi po dito na, at dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo na may kabanalan at sikapin ninyong maging maka-Diyos. Po. So, sikapin daw po natin. Sabi po ng Biblia, sikapin natin na mamuhay ng may kabanalan. So, ito po, katulad po ng makikita nyo in a big letter, sa tulong po yan ng banal na Espiritu. Ano po? So, yung paglago po natin, yan po ay hindi nakadepende sa atin. Nakadepende din po yan kung paano natin ina-acknowledge po, yung Holy Spirit sa buhay natin, yung pagsunod sa buhay po natin. Ano po? So, sabi po dito, sikapin ninyong maging maka-Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng pagiging maka-Diyos? Siyempre, yung pagsunod sa kanyang tunin. Pagsunod sa kanyang mga nais o yung kung ano yung gusto ng Diyos o kung ano yung kalooban ng Diyos. So, wala naman po talagang ibang daan para dumalisay ang isang tao, maliban na lamang kung siya ay magiging masunurin. Kung ano po yung mga alituntunin o kung ano po yung ninanais ng Diyos na gawin po natin. And then dito naman po, Romans 12:21. Basahin nga po natin ito. Roma 12:21. Basahin po natin. Sa Tagalog po. Amen. Purihin po kanyang mga salita. So sabi po dito, may tanong po, paano po ba natin kinaharap yung mga pagsubok sa buhay po natin? Paano po tayo nagre-response doon sa sitwasyon ng ating buhay? So kung negative po yung nangyayari sa paligid po natin o sa loob ng tahanan po natin, paano po ba tayo nagre-response? Galit po ba tayo? Agad-agad? Ano po? Sumisigaw? Paano po ba? Lalo na sa bahay, yung mga anak pag makukulit, yung mga nanay, nagiging Armalite yung bibig. Sa kapitbahay po, yung mga kapitbahay nating mababait, paano po tayo nagre-response doon sa mga negativity na nangyayari dito sa ating paligid o sa ating buhay?
So sabi po dito, huwag po tayo magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Siguro isa po to din sa mga pwede natin gawing application. Everyday life po natin, no? Kasi nga po, ang topic po natin is sanctification. Ano po yung subtitle? Transform. O mabago po tayo, no? So, nasa proseso pa rin po tayo. Sabi nga, ng pagdadalisay. At yung buhay po natin, sabi nga, dumadaan pa po. Saan? Sa pagsubok. So, para maging perfect po tayo, kailangan po pala natin pagdaanan kahit yung mga maliliit na bagay. Pero kung titingnan po natin, hindi naman po mahalaga. Or parang, hindi naman na po natin kailangang pansinin. Pero, dahil nga po, parte siya. So, nakabahagi pa rin po kasi siya. Alam niyo po yon. So, kailangan po natin talaga siyang mapagtagumpayan. Ano po? Lalo na po kung pinag-uusapan na is yung ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Paano po ba tayo namuhay? Ano po? Sabi po sa atin marami po tayong witness. Dito sa mundo na to, pag dumaan ka dyan sa kalsada, o dito na lang, nakatayo po ako, ang dami ko pong audience. Alam niyo po yon, no? So, paano po ba tayo nakikisalamuha sa iba? Ito naman po yung isa, isa pa pong halimbawa, yung pag sinabihan ka ng pangit, ayun po, isa po siguro sa pinakamagandang example ni Pastor sa atin na pag sinabihan ka ng pangit, ano sasabihin mo, pangit din ba? So, bilang mga anak ng Diyos, parte po ng pagdadalisay, sabi pangit. Sabi mo din, mas pangit ka. Ganon. Tapos ang dami mo na sinabi. Yung siya sabi niya, isa lang pangit. Pero sinabi mo, pangit ka rin, tapos ang dami mo pang sinabi. Alam mo yung ganon sitwasyon, di ba po? So, yun. Paano po tayo nagre-response dun sa mga bagay po na yun, no po? So, panahon naman po nung mga pag-uusig, paano po, kasi siyempre nandun po tayo sa pagpapabanal, no po, at pagdadalisay ng ating buhay. Ito araw-araw nararanasan po natin. Hindi ko lang po alam, siguro ngayon, marami pa rin po sa ating nakakaranas na inuusig po tayo, especially yung malapit na lang po sa atin, sa loob ng pamilya, di ba? Ng mga hindi pa nakakakilala sa Diyos o hindi pa napabilang sa pagiging anak ng Diyos. Na po. So, wala naman po tayong ginagawang masama. Nagsasamba lang po tayo, nagpupuri, punta po tayo sa simbahan kasi yun po yung kagalakan ng ating puso. Pero hindi mo maintindihan ba't nila sasabihin, lagi ka nandun! Doon ka na tumira! Alam niyo po yun, no? So sa mga ganun po, paano po natin hinahandle yung mga ganun sitwasyon ng ating buhay, no po? So, suffering. Na-connect na naman po to, no, yung suffering. So, pag dumaan ka sa apoy, sabi ko nga, hindi naman madali. Masakit kaya yung maano ka nga lang, madiit ka lang doon sa mainit na kaldero, pag nadiit kang ganon, yung sobrang init, ang sakit po, tama? Tapos, konting minuto lang or segundo, meron ka na agad, may blister ka na agad. Ganon katindi yung init. No po. So, gaano pa po kaya kung yung buhay po natin ay padadaanin sa apoy. Na po. So, kung babalikan nga po natin to, yung suffering ng buhay po natin, nakalagay po dyan, easy and light. May question mark. Pati suffering, ang dami ng question. Na po. And then, paano po ba? Na po, naging madali yung paghihirap na meron po tayo. Paano kaya naging madali yun? Hindi ko po makakalimutan yung sinabi ni Pastor, nakalagay po niyang balik tanaw. Sinabi po ni Pastor na dalawang bahagi o dalawang paraan yung pag-uusig na meron po tayo. Meron sa labas, meron din naman sa loob. No? So, sa pagdadalisay ng buhay natin, parang hirap. Doon na nga sa labas, ganun. Pagdating pa naman sa loob, ganun pa rin. So, ibig sabihin po ng sa loob, sa sarili na po natin yun. No po. Tayo na po, kalaban na po natin yung ating
sarili. Ano po? Ang sarili mo, pinipersecute mo. Ano pa ibig sabihin nun? Yung mga mali na nagagawa po natin, yung mga tayo mismo, sarili natin. Alam mo yung para kang merong kumakausap sa'yo. At sinasabi niya sa'yo kung ano yung ginawa mo, dapat mong gawin at hindi mo dapat na ginagawa. Yun po yung persecution sa sarili po natin, sa loob natin. Kasi kung anak ka na ng Diyos at nalalaman mo kung ano yung matuwid, na po, ipapaalala sa'yo palagi ng Holy Spirit kung ano talaga yung tama. Na po. At kung ano yung dapat. Na po. So, paano po naging madali yung suffering na meron po tayo? Natatandaan niyo po ba? Huwag niyo pong kalilimutan yan. Natatandaan niyo po ba kung paano naging madali yung ating suffering? Bakit hindi na siya naging utos? Nagiging kusa na siya. Dahil saan po ba? Ayun, dahil sa pag-ibig ng Diyos. No, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, nagiging madali yung mga bagay pag ginagawa na po natin. Na po. So, sabi nga, pagdadalisay, paglilinis, hindi po ito magiging mahirap kung lagi po nating nararanasan yung pag-ibig ng Diyos sa atin at kung nalaman po natin kung ano din naman yung mga sakripisyo at ginawa niya para po sa atin. Po. So, basahin pa po natin ito. Isa pa po, progressive. So, basahin po natin ng malakas. Dali. Tulog na yata. Nakakita ko naman nakapikit. Gising. Gising po. Sige po, basahin po natin. Ready, get, set, go. At ngayong naalis na ang talukbong. Nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang kaluwalhatiang iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo ay maging kalarawan niya. So purihin po ang kanyang mga salita. So sa pangkasalukuyan po natin, sabi nga, yung pagdadalisay ng buhay po natin, tuloy-tuloy lang. Ano po yung 24 oras? Mula umaga hanggang hapon. Kung paano ka itutuwid. Ano po? So, meron po kanilagay sa baba, come into the room and encountering with God. Ano po? So, katulad po ng sinabi ko kanina, yung suffering, at sinabi rin po ni Pastor na nagiging madali yung mga paghihirap o yung pagdurusa po natin. Dahil nga po, sino po ba yung ating Panginoon? Si Jesus. So ano po ba yung mga pinagdaanan niya? Ano yung mga kanyang nilakaran nung nabubuhay pa po siya? Ang dami po. So kaya po kanina, habang nagpe-praise and worship po tayo, sabi nga parang mas gusto ko na lang, dito na lang ako. Alam niyo po yon, kulang yung pagsigaw, kulang yung pag-iyak. Doon sa halaga ng ginawa niya para sa atin. Na po. So yun po yung kaunawaan natin patungkol so kung ano yung sakripisyo ng Diyos para po sa atin. At dito po, sinasabi po dito na, ano po ang sabi? Naalis na ang talukbong. So, unveiled faces. So, ano po ba yung talukbong? Alam po, para lang maunawaan ko po ito. Talagang literal, ginawa ko po, tinalukbong ko yung mukha ko para lang maunawaan ko po ito, no? Sabi nga po, pag nakatalukbong ka, wala kang makita. Ano po? At dito po, sinabi po na yung naalis na yung talukbong sa ating mga mukha. At sinabi po dyan na yun ay, ibig sabihin po nun, tayo po ay malaya na. Sabi po dito, transparency o nalantad, nakita na o ipinakita na, wala nang hadlang. May kalayaan na po tayo. At meron po tayong open access. Ano po yung open access? Yung paglapit po natin sa Diyos. No po? Malaya na po tayo nakakalapit sa Kanya. So, ito po, nabanggit ko lang po yung identity o bilang mga anak ng Diyos, tayo pong lahat, ay, wala na po tayo sa ilalim ng
kasalanan. Meron na po tayong tinatawag na kalayaan. No po? So, wala na po tayo sa kadiliman. Nasaan na po ba tayo? Nasa liwanag na po tayo. Nasa Diyos na po tayo. Ano po? At sabi po dito, nagniningning sa ating mga mukha ang kaluwalhatian ng Panginoon. Dito po, tinatanong ko po, ano ba yung nagniningning sa atin? Sabi po, sa mukha natin. Pag nakita niyo po ba ako, nakita niyo na si Jesus? Pag nakita niyo po ba yung katabi niyo, nakikita niyo na po ba si Jesus? Naunawaan ko po dito, naalala ko lang po, bilang mga anak ng Diyos, paano po ba tayo nilikha ng Diyos? At bilang mga anak ng Diyos, ano po yung taglay natin? Ano po yung dala-dala natin? O ano po yung nasa atin? Ano po? Nilagay ko po dyan yung tagapagdala or kawangis at katulad ng Diyos. Ano po? So, sabi nga po, tagapagdala ng kanyang buto. Yung seed of God. Ano po? So, tayo po yung tinatawag na kawangis at katulad ng Diyos. At sabi nga po, tayo po yung tagapagdala. Ibig sabihin po ng tagapagdala, tayo po ay tayo po yung magpapakilala o magpapakita kung sino ang Diyos o sino si Jesus no po, sa pamamagitan ng ating buhay. No po. Kaya po yung subtitle ko is Transform or Mabago. Transform, maging katulad ni Kristo. Ano po? So, yun po yung sa subtitle ko po. Balik muna po tayo. So, ayan po. Yung 2 Corinthians 3:18 po na yan, sinabi po na yung kaluwalhatian na yun is nagmula po sa Panginoong Jesus. At sabi nga, yung Espiritu na yun, siyang magbabago sa atin. Ano po? Kaya ako po nilagay yung come into the room or encountering with God dyan. Sapagkat, sabi ko nga, yung proseso po ng buhay natin, yung pagdadalisay. Ano po? So, araw-araw ng buhay po natin, dadaan po tayo sa apoy o pagdadalisay ng Diyos. Yung pagtatama po sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ano po? At dito po, sinabi po dyan na ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. So doon po sa initial na pagpapabanal po sa atin, dumaloy po sa atin or binigay na po sa atin, yung tinatawag na andun na po, meron na po tayong image of Jesus. Pero, sabi nga po, hindi pa po perfect. Pero habang tumatagal, sino po ang mag-fulfill o siyang gaganap kung ano yung kanyang plano sa pasimula? Sino po? Ang Diyos o ang ating Ama. So wala pong ibang daan kung paano po tayong magiging perfect na mga anak ng Diyos. Kundi, kailangan po natin siyang i-encounter. So kapag na-encounter mo yung Diyos, masasabi mo sa buhay mo o sa sarili mo na mas mainam pa, gamitin mo na lang ako. Kasi, kung hindi mo ako gagamitin, walang kabuluhan yung aking buhay. Yun po yung tunay na encountering po sa Diyos. Makikita mo yung sarili mo na wala kang kwenta, wala kang value. Makikita mo yung sarili mo na ang pag-asa mo na lang is kung kakalingain ka ng Diyos at gagamitin ka ng Diyos. Sana magkaroon po tayo ng ganung encounter sa Diyos. Kasi kung mangyayari po yun, isa lang po ang resulta nun. Ano po kaya? Iaalay mo yung buhay mo para sa Kanya. Ibibigay mo yung buong buhay mo para sa Kanya. Po. Kaya ako po nasasabi na nandun pa po tayo sa process. Kasi darating po tayong panahon na ala na, tapos na. As in, lahat na, isusurrender mo na sa Kanya. As in, lahat ibibigay mo na sa Diyos. Ano po? So, napakahalaga po nung encountering with God. Kasi yan po yung parang magiging natin,
panggatong, ano po, para yung apoy mas maging malakas pa. Siyempre, the more na malakas yung apoy, kapag nadarang ka dun sa apoy, of course, yung ano po nun, yung resulta o yung lakas o init nun, yun yung magpapabago doon sa isang bagay. Po. Yun naman po yung pangatlo. Sabi po dito, ultimate sanctification. So ito na po yung final or pinale. Kung saan, sabi po dyan, permanente ang pagiging ganap. Hindi na po mababago yun. And then, glorification. Yung pagbabalik na po ng kaluwalhatian sa Diyos. Po. And then, resurrection. So ito po yung mga meaning ng ultimate na pagdadalisay. So, hindi ko po nailagay dyan yung word na die or bearing fruit. Kung saan, sinabi po dyan sa Philippians 3, verse 21. So sabi po, basahin nga po natin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay, ang ating katawang may kahinaan ay babaguhin niya upang maging katulad ng kanyang katawang maluwal hati. So, eto na po yung final. So, hindi ko pa po ito lubos talaga na unawaan. Pero, dahil po doon sa salitang resurrection or glorification, naunawaan ko po, yung kung ano yung sineselebrate po natin ngayon. Ano po ba yung sineselebrate natin? Resurrection. Opo, yung muling pagkabuhay ni Kristo. Siya ay namatay at muling nabuhay. Kung saan sinabi po dito, babaguhin niya. Alin po? Yung ating katawan na maluwal hati. So ano po ba yung katawan na yun? Perfect? Opo, perfect po yun. So, ayan po, yung ating sinicelebrate ngayong araw. And then, dito po sa 1 Corinthians 15, verse 40 and 42, meron pong tinatawag na resurrected body. Ito na nga po, yung papalitan na yung ating katawang lupa ng katawang pang langit. So, ano po ito? Die. So, sabi nga po, panibago na talaga. Pag sinabi po kasing papalitan na, wala na po talaga yung luma. And then, yung ipapalit po na bago, hindi po nabubulok. As in. Kumbaga sa asin, siguro tad-tad ng asin yun. No? So, perfect po yung katawan po na yun. Which is yun po yung nangyari or ginawa ng Panginoong Jesus. At yun din naman yung naging resulta ng kanyang pagsunod sa Diyos. So, binanggit ko lamang po dito, yung ultimate sanctification is talagang papalitan na ng Diyos kung ano yung ating lumang pagkatao. Pero tayo po, nasa proseso pa po tayo eh. Buhay pa po tayo. Buhay pa nga rin yung mga natin. Pwedeng sa kamay, pwedeng sa isip, yung mga lumang pagkatao po natin, no? So, ayan po. Yun po yung tatlong parang stages, o klase po ng pagdadalisay ng Diyos. So, meron na po tayong pasimula and then dumaan po tayo sa gitna. Which is sa gitna, masasabi ko po na ako, nandito yung buhay ko sa proseso na to. Continuous. Yung pagtuturo ng Holy Spirit, pagdadalisay ng Diyos sa pamamagitan ng Holy Spirit, kung ano man po yung mga ginagawa natin para sa Diyos o pagsunod natin sa Kanya, sabi nga po, nababago. Unti-unti yung ating buhay. Ito po, basahin din po natin ito. 1 Thessalonians 3:13. Ready? Set, go. Nang sa gayo'y palalakasin niya ang inyong loob upang kayo'y manatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesus kasama ang lahat ng kanyang mga hinihirang. So ano po ba na-imagine nyo dito sa verse po na to? Alam niyo po yung the last day, nung dumating na si Jesus, kahit po sa Biblia,
Kung nabasa niyo na po yun. Ano po yung mga naunang believer na namatay? Ano po mangyayari sa kanila? Bubuhay. Ano po? Bubuhay. Papalitan yung kanilang nabubulok, papalitan ng hindi na bubulok. Ano po? So again po, ang title po natin, Lifetime Sanctification. Ano po? Lifetime Process of Refinement. Ready na po ba kayo? Dapat po ready po tayo palagi. Ready na po ba tayo? Alam ko naman po noon pa, handa na po kayo. No? Kumbaga ito po, ipaalala lang din po sa atin na kailangan po nating dumaan no po, sa proseso ng pagdadalisay. Dahil nga po, may goal po tayo eh. Ano po yung goal po natin? To be like Jesus. Ano pong ginawa ni Jesus? Reflect the Father. No po. So ano po kaya yung pinakamagandang application po kaya natin? Po. So, eto po yung binigay po sa ayan na po yung the Lord who sanctifies. Jehovah Mekodishkem. Pinag-aralan ko pa po yung pronounce, baka magkamali po ako. Jehovah Mekodishkem. Yun po yung pangalan niya, the Lord who sanctifies. Na narelate po sa pagpipurify ng ating buhay. Wala naman po talagang iba na pwedeng magpabanal po sa atin, kundi yung may kabanalan din po. Yung pinagmumulan ng kabanalan. So sabi po dito, Leviticus 20 verse 8, ano po ang sabi? Ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Ako si Yahweh, inilalaan ko kayo para sa akin. So inilaan po tayo ng Diyos. Sa English po kasi I am the Lord who made you holy. Sa English po, yun po yung nakalagay. Kaya ako po nilagay na dyan yung the Lord is the one who sanctifies. Siya po yung nagpapabanal, siya po yung nagpapadalisay po sa atin. So ano po sabi dyan? Keep. Ingatan po natin. Alin? Hindi lang po ingatan, sundin. Alin po? Yung tuntunin. Sa old po to baka mabigatan kayo Pagka sa old, parang ang bigat po kasi ng mga word. Pero ito po, yung salita po ng Diyos. Po. So, sabi po dito, ingatan ninyo at sundin ang aking mga tuntunin. Po. Sabi po dito, sino po nagpapabanal sa atin? Ang Diyos. Yung kanyang mga salita. Ito pa po, basahin po natin ito. Awit 119 verse 11. Basahin po natin. Ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. So purihin po ang kanyang mga salita. Ano po? So, kung babalikan po natin, yung salita na na-share din po last week, ito po yung alam niyo po yun, dapat may malaking impact sa atin every time na makikinig po tayo ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos, ano po yan, makapangyarihan. At yung salita din po ng Diyos, ang may kakayanang magpabago ng anumang bagay. At sa salita din po ng Diyos, wala pong imposible. Ano pa po? Manalangin. Natuwa po ako dun sa sinabi ni Kuya na yung the word. Tapos naalala niyo yung come into the room, hindi the word yung sinabi niya. Ano po sabi niya? Tinig ng Ama. Which is yung kanyang salita din po. So mahalaga po yun. Ano po? So, ano pa po? Pangatlo, Holy Spirit. Lagi po nating i-acknowledge yung Holy Spirit sa buhay po natin. Ano po? O, sabi nga kapag in-acknowledge mo, di ba, sa Proverbs, ano pong sabi? Siya yung magdadirect sa'yo kung saan yung tama, kung saan yung tumpak na pupuntahan mo o dapat mong yan. Tama po ba? Ayun po. So, purihin po yung kanyang mga salita. Ano po? So, yung salita po ng Diyos, napakahalaga po na hindi lang basta ikip. Baka ikip mo lang, itago ko lang to, gano'n. Hindi po. Ipamuhay po natin or sundin po natin yung po sinabi ng Biblia. Kasi yung pagbabago po, kung ikikip mo lang na walang application,
paano po kaya natin mararanasan na yung kanyang mga salita ay may kapangyarihan? No po. So, iyan. So, ito na po yung last kong slide. So, purihin po ang kanyang mga salita dahil sobrang napakabuti po ng Diyos sa buhay po natin. No po. So, ngayon napabilang na po tayo sa isa sa mga pinakamahalagang parte sa Diyos. Tama po ba? Mga anak. No? So, bilang mga anak, ano po ba yung goal ng buhay po natin? Para saan po ba tayo? Kumain? Mag-travel? Ano pa po? Siyempre, part po yun. Sabi nga nila, bonus po yun ng ating Ama. Kaya, sige, tayo na po tayong lahat. Mananalangin naman na po tayo. So, kung hindi po dahil kay Jesus, ngayon, iisipin po natin, di ba, nasaan na po kaya tayo? Ano na po kaya yung buhay na meron po tayo kung hindi po tayo nakakilala sa Diyos? Although hindi po madali, pero sinabi po dito na nagiging madali ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung iisipin po natin yung suffering o paghihirap natin araw-araw, baliwala po yan dun sa paghihirap na dinanas ni Jesus para lang iligtas ka o iligtas po tayo. Ano yan? Binigay niya po yung buhay niya para po sa atin. Para mapadalisay po tayo. So, napakabuti po ng ating Ama. Dahil hindi po niya pinagkait yung kanya nag-iisang anak na si Jesus. So, handa na po ba tayong papurihan siya? Yung Diyos na yan ng ating buhay. Alam niyo po kanina, kung hindi ka po lumuha, kung hindi mo po naranasan kung gaano kabuti yung Diyos, siguro po hingin mo sa Diyos na itong puso kong bato, palambutin mo, isigin mo yung aking natutulog na karoon. Kung hindi man po tayo nakaranas ng kahit konti na sakit sa puso dahil sa ginawa niya po para po sa atin. Hingin po natin sa Diyos na naranasan po natin yung pag-ibig po. Salamat po. Salamat. Sige po, sabay-sabay po natin siyang purihin at pasalamatan. Yung ginawa po niya sa krus, kami nga po hindi matutumbasan. Kaya naman, kung meron man pong karapat-dapat na purihin at pasalamatan sa oras na ito, wala pong iba yon kundi si Jesus na ipinagkaloob po ng ating Ama para po sa ating kaligtasan. Hallelujah! Salamat, Father. Salamat, aming Ama. Salamat, O Diyos, magdakila. Hallelujah. Sumigaw po tayo ng hallelujah. At itaas po natin ang kanyang pangalan. Hallelujah! Hallelujah!
mag-alay ng isang panalangin. Lalong-lalo na po sa mga may karamdaman. Hindi po ako, kundi si Jesus na ipinako sa krus. Dahil po sa Kanya, sa mga sugat na tinamo po Niya, dahil po doon, tayo po ay gumaling. Mula ulo hanggang talampakan. Sabi nga po, hindi lang isang parte ng katawan o buhay ng isang tao yung pinagaling niya. Kundi mula ulo hanggang talampakan, pinagaling niya po tayo dahil sa kanyang naranasan, dahil sa mga sugat na tinamo po niya. So, sa oras po na ito, nais ko po na magdeklara po tayo ng kagalingan. Hindi lamang po sa mga tao na nandito, kundi kahit po yung mga tao na abot ng isip po natin. Ipanalangin po natin sila sa oras po na ito. Maiksing panalangin lamang po. Pero gamitin po natin kung ano yung meron po tayo, which is yung kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Handa na po ba tayong lahat? So ipanalangin po natin. May sakit dito, may karamdaman ka, nasa bahay mo, nasa kapitbahay mo, kaibigan mo. Banggitin lamang po natin yung pangalan at ideklara po natin yung kagalingan sa pangalan ni Jesus. Kung may nakikita po tayong mga bagay na hindi malinis o hindi ka nais-nais, kung nagiging dahilan po yun ng kanilang pagkakasakit, basahin po natin. Sige po, panalangin po tayo. Sumigaw po tayo ng hallelujah ng isang beses. At ipanalangin po natin. Let us shout! Hallelujah! Hallelujah! Let us pray! So nadakhala na mababawashina na mababawasol. In the name of Jesus, be there. In the name of
binago mo para sa iyong pangalan at karangalan. Patuloy ka namin kikilalanin. Patuloy ka namin hahanapin. Patuloy ka namin susundan. Salamat din sa Holy Spirit na pinagkaloob mo sa amin, na nagpapaalala sa amin araw-araw kung paano kami mamuhay. Salamat, Father. Purihin ka, O Diyos, nakilain ka, Ama, sa oras na ito, hindi lamang kundi magpasawalang hanggan. Sa iyo ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba, pagdakila, pagkilala. Sa iyo magpasawalang hanggan. Ito mo ang aming dalangin sa nag-iisang pangalan na wala nang higit pa, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Before po ako mag-announce, kanina po sinabi po ng Diyos, this is the voice that came from heaven, from our Father, from our God, LLCC, Light in the Light Christian Church. My beloved children, stand for me. Tumayo ka para sa akin. Yun po ang sinasabi ng Ama kanina habang nag-praise and worship. Sabi nga po sa Leviticus, ano pong sinabi ng Diyos? May lakas ng loob ka ba? May tapang ka ba? Para itayo ako sa buhay mo? Your will, your goal,
Naalala po natin yon. Ayaw ng Diyos, hindi mo man lang ako naipakilala sa mga kasamahan mo sa trabaho. Hindi mo man lang ako napakilala sa mga kapitbahay mo. Kaya po sa oras na to, hinahamon po tayo ng Diyos bilang kanyang mga anak. Tumayo po tayo bilang kanyang anak. Sabi po ng Diyos kanina, you are a redeemer. Ikaw yung redeemer, hindi po si Jesus Christ. Ikaw yung aking pag-ibig. Ikaw yung aking tagapagligtas. Ikaw yung aking pag-asa. Ikaw ang daan para mabago ang mundong ito. Tayo po yun. Nandito nakaupo. Kung hindi nyo po na-realize, kung hindi nyo po napag-isip-isip, pumunta ka dito linggo-linggo para saan? Isa pong sabi nga ng Ama sa Leviticus kanina, malakas ba yung loob mo? Matapang ka ba? Yes. Oo po ba? Amin po ba? Ang hinak. Matapang ka ba? Malakas ba loob mo? Pakilala po natin sino? Ang ating nag-iisang Ama, ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga kanina si Sister Ros, baliwala ang lahat ng narinig mo kung hindi ka tatayo bilang anak ng Diyos. Kung sasabihin po natin amin tapos hindi mo gagawin, wala pong halaga ang lahat ng yan. Sabi nga po, kumpleto na po tayo. We have power, we have value, we have authority, we have Jesus Christ, we're Emmanuel. Lahat po ng pangalan, tinataglay po namin. We are image and likeness of God. Tumayo na po tayo bilang anak ng Diyos. We are victorious. Matagumpay po tayo. Why? Jesus Christ, ang Panginoon, ginawa na po niya lahat yan. At yun po ay ating